Napatakip siya sa bibig niya na parang hindi makapaniwala. Nagmarch ako papalapit sa kanya. Abay, I heard everything you said. Sabi ko at napatingin naman siya kay Leo pero nakaupo lamang si Leo habang walang ekspresyon ang mukha. Mana talaga sa tatay. Abe, look at mommy. Sabi ko sa maotoridad na utos and she obeyed. I'm sorry mommy, I didn't tell you because I don't want you to worry. Sabi niya ramdam ang kaba sa mukha. Abe, I know and thank you for your concern but baby, I want you to tell me everything dahil ayokong nakikita kang umiiyak because I'm your mommy. I said with sweet tone. And about your dream, hindi yon totoo. Hindi gagawin ni daddy yon kaya wag mo nang isipin yon. Daddy love us okay. Sabi ko at tumango naman siya. Very good. I said. Napatayo ako dahil biglang tumunog ang cellphone ko at inaasahan na si Martin yon. Tinignan ko ang caller at agad na bumagsak ang mga balikat ko dahil si mommy yon. Sinagot ko ang tawag. Yes mom. How are you anak? Kamusta na ang mga apo ko? Okay na po mommy at malapit na ding lumabas. I said happily at narinig ko ang pagbanggit niya sa Panginoon. Thanks to God anak. Umuwi ka muna dito at ako na muna magbabantay sa dalawang bata at ikaw naman kay Austin. Yung daddy mo sobrang busy. She said at tumango ako na akaamo ay makikita niya pa. Narinig ko ang pag-iyak ni Austin sa kabilang linya kaya bigla ko tuloy siyang na-miss kahit ilang oras pa lang. O sige na anak at papakainin ko pa ito. Gwapo kong apo. Sabi niya at tumango na lang ako. Sige po mom, bye. Sabi ko at naputol na ang linya sa kabila. Pagbaling ko ulit sa dalawang bata ay tsakto din na bumukas ang pinto at iniluwa yun si Luke na may dalang pagkain. Yee food! Sabi ni Abby at pumaakpak at as usual, wala namang reaksyon si Leo sa mukha niya hindi katulad ng anak ko. Natawa ako pati si Abby at si Leo nang umisi lang dahil biglang naglakad si Luke na akala mo ay nasa isang fashion show. Si Raulo. Hi. Baliw. Sita ko sa kanya at tinignan niya na mamakong nakataas ang isang kilay at namiwang. Hindi pa nakontento at umikot-ikot pa habang nakasabit sa kamay niya ang 4 na plastic na akala mo ay bag. Ayan. Pak. Biket. Mas lalo akong natawa dahil sa malanding tono niya. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang mga pagkain at inilapag sa lamesa. Umayos ka. Sabi ko sa kanya at pinandilatan siya ng mga mata. Ang pangit mo Irene. Biglang sabi niya kaya sinamaan ko siya ng tingin at inirapan. Tarantadong to. Umalis siya sa harapan ko at ang dalawang bata naman ang kinulit niya. Bumaling ako sa mga pagkain at inumpisahan ng ihanda yon. Pagkatapos ihanda ay tinawag ko ang dalawang bata na kumain na. Nasa harap ko si Leo at Abby habang magkatabi. Tapos katabi ko naman ay animal. Nilagyan ko ng kanin at ulam ang kanilang plato at nag-umpisa na silang lantakan ang pagkain. Kumuha din ako ng kanin at ulam at saka sumubo na rin ng pagkain. After dinner, Luke left because his father called him so the 3 of us left and the 2 kids were playing in Lou's bed. Abay, Leo. Be careful not to hurt your head. I said while sitting on the sofa. Abby nodded and smiled and Leo just nodded. Opo, mommy. Said BY Abby so I smiled at her at itinuon niya na ang pansin sa paglalaro. I closed my eyes and leaned my head on the sofa due to the sudden dizziness. Bigla akong nahilo pero hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro sa mga iniisip ko at sa problema. Tito stop, ko na po ako. I heard Abby's voice laughing, dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at tinignan ang posisyon ko. I was lying on the sofa with a blanket wrapped around my body. Sabi ko pipikit lang ako pero hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. I removed the blanket from my body and got up. Napatigil lang sa pagkiliti si Brandon kay Abby nang makita niya akong bumangon. Napatigil si Abby ng tawa at bumaling sa direksyon ko. Mommy.
Abby said at mabilis na bumangon at tumakbo papunta sa akin. Nakabuka ang mga kamay niya hudyat na yayakap kaya sinalubong ko siya ng yakap at hinalikan sa pisngi. Bakit ang saya-saya ng baby ko, Ikshim? I said softly and poked her nose. Dahil po dumating si Tito Brandon, Mommy. She said and pointed to Brandon who was standing while watching at us. Tumango bilang sagot. But where's Liu? Takang tanong ko sa anak ko. Nag-cross arms siya at ngumuso. Tito Liam came and then he and Liu went out and I don't know where Mommy. Sabi niya sa akin na akala mo'y nagsusumbong. And Mommy? Tawag niya sa akin sabay hawak sa tiyan niya. Yes, baby. Sabi ko at hinintay ang sasabihin niya. She looked away and pouted. I'm hungry, Mommy. Sabi niya kaya tumawa ako. Oh, well, a baby is hungry and what do you want to eat, Item? I said softly. Keo, I brought food. Biglang sabi ni Brandon at nagulat ako dahil biglang namiwang at tumingin na ngayon ay nagpipigil ng tawa. What? Brandon asked because of Abby's reaction. You brought food? Abby asked and Liam slowly nodded. Ang kaninang namiwang na Abby ay ngayon ay naka-cross arms na, taka akong nakatingin sa anak ko dahil sa inasta. Hindi ko alam kung galit ba to o nagpapakyute dahil nakanguso pa rin siya. Yes, baby, Tito Brandon brought food for us, I think. And you can eat it now. Sabi ko sa anak ko pero hindi man lang ako nilingon at nanatili ang tingin kay Brandon. Tumingin ako kay Brandon at nagtama ang tingin namin. Taka ko siyang tinignan kung bakit ganito ang asta ng anak ko pero nagkibit balikat lang siya. You didn't tell that you brought food, Tito Brandon. This na earlier pa ako nakakain. Sabi ni Abby sa nagrereklamo na tono. You didn't ask. Sabi ni Liam at nagpapadyak si Abby at biglang tumakbo kaya naalarma ko. Abby, don't run. Suway ko sa kanya pero huli na dahil na kay Brandon na siya at nakakapit sa mga hita nito. Where is it, Tito? Please, I'm hungry. Sabi ni Abby na parang iiyak na. Tumawa si Brandon at kinarga ang anak ko at dinala sa lamesa para makakain na. Nagmarch ako papalapit sa kanila at namiwang habang masamang nakatingin kay Abby. Abay, you forgot what I told you. I said don't run because you might stumble and hit your head. Sabi ko, sorry po, Mommy. I won't do it again, I promise. Sabi niya at yumuko, napabuntong hininga ako dahil hindi ko kayang magalit. Nadala ako sa takot dahil baka madapas siya at matamaan ang ulo at baka mas malala pa ang mangyari. Tama na yan, Irene, ang init ng ulo mo at hayaan ang pamangkin kong kumain ng matiwasay. Brandon said and I gave him a death glare pero umiwas lamang siya ng tingin. Eat, Abby. Sabi niya at tumingin sa akin si Abby na nanghihingi ng permiso kaya ngumiti ako sa kanya at tumango. Akmang upo, makikikain na rin nang biglang magsalita si Brandon na kinainis ko. Let's talk. Seryosong sabi niya at inis ko siyang tinignan. Ano ba? Kakain na ako, mamaya na yan. Sabi ko at akamang upo na ulit nang mapatigil ang puwet ko sa paglapat sa upuan dahil sa sinabi niya. Who said? Binili ko yan para sa pamangkin ko. Sabi niya na ikinainis ko lalo. Oh, wag. Singhal ko sa kanya at tinalikuran siya. Leche, sa susunod wag ka na lang pumunta dito. Hi. Joke lang. Sabi niya at padabog akong umupo ulit sa sofa. Tangyik. Sabi ko nang makalapit siya sa akin at sapat lang para hindi marinig ni Abby. Sorry naman at may pinasasabi pala ang asawa mo. Lumaki yata ang tenga ko dahil sa binanggit niya. Mabilis akong tumingin sa kanya. Ano yun? Atat na tanong ko at lumunok. Please wait for me. Sabi ni Brandon at umiwas ako ng tingin. I will, Martin. Don't get tired because I can't afford to lose you, iyan sabi niya. Kumuha ako ng malalim na hininga at saka ibinuga yon. Ay baho. Biglang sabi ni Brandon pero hindi ko siya pinansin. Dito ka muna, may pupuntahan lang ako. Sabi ko at tumayo. Lumabas ako ng hospital at naglakad papuntang parking lot
Kailangan ko ngayon ng maginhawang hangin at tahimik na lugar dahil baka sa sobrang kaiisip ay biglang sumabog ang ulo ko. Dumiretso ako sa parking lot at nagmarcha papunta sa kotse ko at akmang hawakan na pinto para buksan ng may humigit sa akin na kung sino. Halo-halo ang nararamdaman ko ay oras na to, ano na naman ba to? Paghila sa akin ay siya ring pagpumiglas ko. Bitiwan mo ako. I screamed at the top of my lungs. Ginawa ko ang lahat para manlaban habang ang lalaking nasa likod ko ay nakapulupot ang mga braso sa biwang ko. Siniko ko siya at rinig ko ang matinding daing niya. Baby, that hurts. I stopped struggling when he suddenly spoke. It was as if a bomb had exploded on Emma's face. And at the same time as Emma's heart was beating as if it was about to come out of Emma's chest. Tears formed in Emma's eyes. Let go, I said, almost whisper. Sinabi kong yon ay mas lalong humigpit ang yakap niya sa biwang ko. I closed Emma's eyes as he put his face on Emma's neck. And for a moment I heard him sob. Parang may bumaon na punyal sa puso ko nang maiyak siya. I missed you, he said in the middle of crying. God. Gusto kong magalit sa kanya pero lang niya. Hindi ko kaya. I couldn't because I knew while I was hurting he was hurting too. Bumitaw ka, I said and Emma's voice almost broke. He did what I said so I slowly faced him. Nakasuot siya ng mask at cap. Mata lang ang kita dahil natatabunan ng mask ang mukha niya. Namumula ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Bakit ka nandito? Baka may makakita sa'yo, mahuli ka pa. Dan. What the heck, Erin? Hinubad niya ang mask niya at nagtumambad sa akin ang buong mukha niya ay nanlaki ang mga mata ko dahil may pasa siya sa gilid ng labi at may band-aid sa kilay. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya may pasa? Hindi ba siya inaalaga ni Kade? Nagtagis ang bagang ko dahil sa naisip. What happened to you, Martin? Madiing tanong ko pero imbes na sagutin ako ay ang pesteng luha niya ang tumulo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at habang ginagawa ko yun ay ang aming mga mata ay nagtitigan. I stopped ng isang dangkal na lang ang lapit naming dalawa, mas umagos ang luha ko na parang gripo at humakbang ng isa at bago pa ako umiiyak ng tudo ay natagpuan ko na lang ang sarili kong nakayakap sa kanya habang ang mukha ay nakabaon sa kanyang dibdib. While crying I felt his lips kiss the top of Emma's head and he wrapped his hands around Emma's waist. Hihintayin kita, Martin, I said, almost whisper. Nasa loob kami ng kotse ko at nakaupo kami pareho sa passenger seat. Pinaliwanag niya ang lahat sa akin at kahit naiintindihan ko ay may kung anong kirot sa puso ko dahil asawa niya ako. Dapat hindi niya tinago dahil kahit anong mangyari ay dadamayan ko siya. Dahil mahal ko siya. Cade is in a mental hospital right now. Biglang sabi niya na nagpatigil sa akin sa paghikbi at nilingon siya. Hindi ako nagsalita sapagkat nangunot lang ang noo ko at naghihintay ng susunod niyang sasabihin. He smiled weakly at me and tears fell from his eyes. Her mother helped us because she knew that her daughter was not in herself. What about her father? Di ba sindikato? Tanong ko bigla para maputol ang sasabihin niya dahil naalala ko ang sinabi ni Dad na ang tatay niya ang tumutulong sa kanya. And because of Cade and her father, my family was almost ruined because of them. Nakatakas, he said and sighed. Umiwas ako sa kanya ng tingin sapagkat ibinagsak ang tingin sa kandungan ko, Asya. Tapos na ba siya? Tapos na ba ang mga plano nila? Tapos na ba ang lahat? Magiging masaya na ba kami? Wala na bang hadlang sa pagmamahalan namin? What are you thinking? He said and I just scooped Emma's head. I felt his gaze on me but I ignored it. Ayokong magtanong dahil baka akalain niyang naiinip ako. Kaya kong maghintay kung ang kapalit ay ang kasiyahan naming pamilya, kaya ko. Kahit masakit-sakin ang plano nila. Kaya ko kakayanin, Erin. Baby, look at me, please. He said softly, dahan-dahan ko siyang nilingon at pinilit ngumiti para mapakitang. Ayos lang. Bakit? Ano yun? Kailangan ka na ba kay Kade? Sige, iihahati.
It's all over. Putol niya sasabihin ko. Ang kaninang luhang pinipigilan ay ngayon parang sirang gripong umaagos, ang labi ay nanginginig para hindi makagawa ng ingay. Come here. Hinablot niya ang braso ko at nakita ko na lang ang sariling nakakandong ng patagilid sa kanya. I wrapped my arms to his neck, while his hands were on my waist, and he was caressing it. I just can't help it but to say what. Araw-araw kong ipinagdasal na matapos na ang lahat ng to, nahayaan na kaming mamuhay ng masaya. I'm sorry, Emma love. I know my sorry can't match the pain you feel pero mahal kita. Mahal na mahal. He said and I just nodded like a child while crying. Ilang minutong umiiyak ako bago tumahan, hinarap ko si Martin habang nakaupo pa rin sa kandungan niya. Ano nang gagawin mo? I mean ninyo? I asked. Our problem with Cade and those who are trying to take our lives is over. But what? Atat na tanong ko para hindi niya mabuo ang sasabihin. Her dad. Simpleng sabi niya pero alam ko ang ibig sabihin. Her dad was syndicate at pwede niya kaming ipapatay kahit anong oras. Linukob ng pag-alala ang sistema ko, pag-alala para sa aming lahat, lalo na ang mga anak namin. Sobrang delikado. Napabuntong hininga ako ng malalim at hindi nakapagsalita dahil sa labis na pag-alala. Tinignan ko muli si Martin na puno ng pag-alala. Babalik ka pa ba doon? I asked. Yeah, I have to. Sabi niya at umiling ako. Hindi, uwi ka na sa tin, hindi kaya kay dad ka muna may rest daw siya sa. It's okay Irene, sabi niya at ngumiti pero labis ang pagtutol ko sa desisyon niya. Please, Martin. I'll come home safe. I promise. Sabi niya para hindi ko maipagpatuloy ang sasabihin ko. Tinignan ko siya ng puno ng pag-alala. Pero Martin, delikado. Sobrang delikado. You love me, right? Biglang tanong niya at nangunot ang noo ko. Hindi ba halata? I said with sarcastic and I almost rolled my eyes. Just answer it, baby. Seryosong sabi niya. Papakasalan ba kita kung hindi? Ha? He groaned. Mahirap bang magsalita ng oo at hindi? Maybe you don't love me. Oh gosh. Martin, ano ba? Iritang sabi ko. And you just married me because of our child. Sabi niya na muntik nang maputol ang pisi ng pasensya ko. I gave him a death glare. Isa pa at lilipad tong kamao ko sa mukha mo. Banta ko sa kanya pero inis niya lang akong tinignan at salubong ang kilay. Tumawa ako nang hindi makapaniwala at tinignan siya sa mata at dinuro. You don't question my love that I have for you. Magpapabuntis ba ako sa'yo kung hindi? Ha? Isa pa talaga Martin. Huwag mo akong inisin. Just answer it kasi. Parang batang atungal niya. Oh. Okay na. I said and give him a thumbs up sign. Then, you have to trust me Emma love, trust me ok. Seryosong sabi niya at hindi ako nakapagsalita dahil doon. Pala ka. Napasigaw ako sa gulat at bahagyang napatalon habang nakaupo sa lap niya dahil sa punyetang cellphone ko dahil biglang nagring. Umalis ako sa lap niya at umupo na sa kabilang upuan. Kinuha ko ang bag ko at kinuha ang cellphone. Napairap ako nang makitang si Luke ang tumatawag. Pinindot ko ang green at inilagay sa tenga ko. Ano? Nasaan si Erika? Sabi niya at halata sa boses na seryoso. Nangunot ang noo ko. Hindi ko alam at bakit. Anong nangyari? Tanong ko pero biglang namatay ang linya. Sinamaan ko ng tingin ang cellphone dahil sa ginawa ni Luke. Bastos ang tado. Inis na sabi ko at binalingan si Martin at mas lalong nangunot ang noo ko nang makitang pulang-pula siya at ang dalawang palad ay nakatakip sa ano niya. Sa gitna. This is your fault. Sabi niya. Pinagsasabi mo, bakit ko naging fault? Wala akong ginawang masama sapagkat siya nga tong meron. Nagsinungaling sa akin. Imbes na sagutin ako ay umirap siya at ibinaling ang paningin sa bintana at kumikib-kibot ang bibig niya at halatang may binubulong.
Napapano to? Hoy, tawag ko sa kanya pero binalingan niya ako na salubong ang kilay. What? Anya, bakit ka nagkakaganyan? Ang bilis magbago ng ano mo, bloody hell mo ba ngayon? Inis na sabi ko sa kanya. Bloody what? Takang tanong niya, inis kong ibinaling ang paningin sa harap at inistart na ang engine ng kotse. Habang nag-drive ay nagring ang telepeno ni Martin. Yes. Anya. I'll be there and we will end this right now.